So, dapat mawala yung katamaran mo. Yung mga ibang mga mahihirap naman, maaarti. Mars. Wala namang pera, maporma pa. Diba? Kaya na pagkakamalan mong mayaman. Pero pag kumain na kayo, naiihi, pagbayaran. Bakit? Wala namang pera, pero mukhang may pera. Bakit matutay na alisin natin yung garbo muna sa katawan? Alam niyo po, hindi naman po masamang mag-garbo ka, pero kung wala ka namang pera, ano mo kayo, di ba? Amen. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang topic ngayon. Ikaw ang topic ngayon. With S ba? Without S. Sino rito yung more fruit ang gusto mo? Basahin mo verse 3. Ito, pang more fruit to yung verse 3. Basahin natin. You are already, clean because of the yan. Yung mga papuntang more fruit, malinis. Nagupitan clean. Through the word that I have spoken to him. Siyempre, yung sinasabi sa'yo, yung ginugupit sa'yo ni Lord, you have already clean because of the word I have spoken to you. Yung salitang yung pag tumatalab sa'yo, yung iba naman kasi kahit anong preaching ni Lord, walang talab Ha? Tingin mo katabi mo, ewan ko kung tinatamlan yan ngayon. Ha? Tingin mo, ano sa tingin mo? Bukas, mamumopya pa rin ako, estudyante Yung iba dyan, masungin pa rin, di ba? Dapat yung salita ni Lord, tumatalab sa buhay natin. Verse 14, yung verse 4, ang ganda. Remain in me. I am the branch, and I am the vine, and you are the branches. Remain in me, and I will remain in you. Ibig sabihin, ano sa Tagalog ng remain? Manatili ka. Siya ng Lord, mananatili ako. Mananatili. Hindi pwede yung born again ngayon, bukat backslider, bukas ulit born again sa isang araw. No, remain! Amen. Kasi hindi makaka-flow. Halimbawa, nakakapit ito. Tignan nyo ito yung vine, ito yung branch. Pag nakakabit yan, yung light na magpo-flow, dire-diretso. Kaya lang, hindi ka nagre-remain. Paano lalabas yung blind flow na yun? Wala ka. So, hindi ka pwede mayat-mayat. Disobey, obey, disobey, obey, disobey, obey. Ano yan? Ganon? Ano ka mabubuhay niya? Sige, mag-eksperimento ka. Kumuha ng halaman sa bahay mo. Ganonin mo. Patent mo. Ay, balik tayo kay Lord. Punot ulit. Bukas natin yung balik. Talaga nyo mabubuhay ka? Ganon ang ginagawa ng iba. Pag abang narito ngayon, mahal-mahal mo si Lord, di ba? Parang gusto-gusto mo sumunod, di ba? Pag uwi mo sa bahay mo, wala ka ng katabing Kristiyano, wala ka ng natidinig na Word of God, patay, bubunot ka na naman. Tanggal mo na kay Lord. Saya Oy, may momento na pumunta ka naman dito. Panginoon, sorry mo talaga. Alam mo, talaga natutunan talaga. Alam mo, nakakaralis talaga, no? Andiyan ba si Bishop? Dadalo ako. Yeah? So, ikaw mo nakikinig, nagtitake notes ka pa. Pero paglabas mo, pulot ulit. So, sabi ng Bible, remain in me, and I will no branch can bear fruit by itself. Hindi ka pwedeng mag-isa ka magbubuno. It must remain in the vine. Neither you can, bear, fruit unless you remain in me. So, ang pagbubunga nakasalalay sa pag-abide at pag-retain kay Lord. Yung pananatili. Hindi pwedeng maganda yung spiritual life, bukas backslide, balik ulit kay Lord, backslide ulit. Walang magbubunga dyan. For apart from me, you can do nothing. Amen. Verse 5, tignan niyo to. I am the vine and you are the branches. If a man remain in me and I in him, he will bear, Ay, tagin mo na, iba na naman. Ano kanina? From no fruit, naging fruitful, naging more fruit. Ngayon na? Much fruit. Apart from me, you can do nothing. Amen. Now, anong pinagkaiba ng fruitful sa much fruit? Malaki. Malaki. Okay. Illustrate ko lang ito sa ito, paalaala. Sinabi na naman, apart from me, you can
Do nothing. Kanito siya sinasabi? Doon sa mga taong mga bare match na. Yung mga nag-bare match na tao, I want you to hear this very carefully. Huwag mong isipin, ikaw may kagawa niyan. Huwag mong kakalimutan, kaya ka may bare match bro. Because, just to remind you, you can do nothing kung wala ka sa kanya. Yung iba kasi, konti pa lang yumayabang na. Ha? Dapat, yung mga lalo yung mga pastor, pag lumalagulo ng konti, huwag tayo magpa-mentor, marunong naman tayo eh. Iwanan natin si Pastor Nono, kaya din natin yan. Nakalimutan nila, you cannot do anything apart from me. Sabi ng Panginoon sa atin. Yung humility to continue. Say that word, humility to continue. Iba po yung sinabi kanina, no fruit, ha? Because it is unacceptable. Nung naging fruitful, maraming cutting, maraming barbershop, naging more, kailangan mo mag-abide na walang patid, continually sa kanya, para sa ganun, dumating sa match fruit. Illustrate ko lang po ito para madali malinaw. Ang fruitful, ganito, kumuha ka ng isang paso, maglagay ka ng isang punong kamatis. Ilang buwan lang, kusang tutubo yun. Batuhan mo na nung kumain ka, sausawan, kamatis, may mga buto. Kunin mo yung mga buto, ibato mo sa lupa. Wala mo na. Basta sa paso. Titignan mo na. Pag dumaan, uy, bidaw na. Dilig-dilig mo ng konti. Lalaki yun. Alam mo, ilang linggo lang, tutubo na, lalaki na yun. Magiging punong kamatis na yun. Tignan mo, ilang buwan lang. Sabi mo, wow, fruitful. May bunga na. Kung ano yung bunga, meron na akong sausawan. Kasi po, pag naging fruitful ka, hindi madami yun. Minsan isa, dalawa lang. Kaya nga dapat mapuntahan mo yung more fruit tsaka much fruit. Ibig sabihin, ang unang level mo, sausawan level. Pastor, fruitful naman ako Oo nga, pero sausawan level ka lang. Ano ibig sabihin? Ilang piraso lang yun. Saan mo nagagamit? Pang sausawan. Tanong ko sa inyo, sino yumaman sa sausawan? Wala eh. For consumption mo lang yun eh. Pero naging fruitful ka. May bunga ka? Meron. Ayun. Gusto mo ba maging more fruit? Gusto mo ba ng much fruit? Amen. Iba trabaho ng mga taga-much fruit. Tingnan niyo po yung mga much fruit. Sabi niya ganito, kain tayo. Ano may sasawa doon? Ay, nakain na natin ng isang araw. Wala nang ano. Iisa na lang yun. Ganun ba? Hindi, kunin mo na isa. Isa na lang yun. Oo, kunin mo na. Para wala nang bunga. Ubus na. Isa na lang eh. Pagkakain, sabi mo, yung buto, gumawa ng 5 paso. Ilagay mo doon sa 5 paso. Yung sumunod, nilagay yung mga buto. Ngayon, sabi niya, alam mo, meron na akong 5 punong kamatis. Yan. May tumubo rin. Lumaki din. Sabay-sabay nagbunga. Tawag doon, more fruit. Tama? Pag umaani ka na doon, alalagay mo na iba sa refrigerator. Pero, para lang niya sa bahay pa rin yun. Sino sa inyo natutuwa na sa isang linggo, lagi tayo may kamatis? Kasi, we have more kamatis. Kaya lang, talagang kamatis lang talaga. Walang naitutulong sa'yo, kundi sa usawan. 7. Nagamit mo sa sinigang, nagamit mo sa ganito. Kasi meron ka ng panggamit. Siya nag-word panggamit. Yung much fruit, yung more fruit, tsaka fruitful, konti lang lamang nun. Yung much fruit, ibang usapan na yan. Ang much fruit, yung magtatanim ka ng 2 hektarya, 4 na hektaryang kamatis. Yun ang madami. Tama? Sino sa inyo gusto magkaroon ng harvest na gano'n yung 2-3 hektaryang kamatis? Naku po, alam niyo mangyayari doon? Hindi na pambahay yun. Pag negosyo na yun. Amen. Pag inani mo yun, 2 truck, 3 truck na kamatis. Ibenta mo yung 1 truck, makakabili ka ng refrigerator, washing machine, television. Kung 10 truck, makakabili ka na ng kotse niyan. Naintindihan niyo ako? So, ano kailangan mo? Fruitful, more fruit, or much fruit? Anong gusto mo?
Eh kaya lang, hindi ka lang babato, mag-aararo ka muna. Ano yung pinapakita ko dito? The more much fruit ang gusto mo, the more hard work ang gagawin mo. Pag fruitful lang, relax lang, tanim lang sa bahay, pwede na yun. At least may pang sausawang ka na. Let me share. Ito palang 5 hektaryang kamatis na itatanim mo. May kailangan kang unang gawin. Sulat nyo to, ha? Sino gusto maging much fruit people? More mo yung much fruit, ha? Number 1, dapat meron kang dream and vision. Big dream and big vision. Yun ang kulang sa mahihirap eh. Wala silang makitang malaking pangarap sa buhay nila. Kasi karamihan sa mga mahihirap, masaya na sila doon sa sausawan. Makaraos lang. Tama? Tama. Sino rito yung okay lang, makaraos lang? Ha? Yung iba naman dito sa discipleship, okay lang kahit isa, dalawa, ayos na yan. Well, pag ganyan po ang mentality natin, yung tinatawag po natin, yung second level ka lang, maging fruitful, hanggang dyan ka na lang. So ano naman gagawin? Dapat meron ano? Isang big dream, isang clear vision. Yung big dream, take big ka dapat dyan. Sino sa inyo nakikita nyo, kaya mong magtanim ng 5 hektaryang kamatis? Pastor, wala ako akong lupa. Hindi mo na, pangarap lang. Kahit wala ka pang lupa, mangarap ka muna. Amen. Yung iba kasi conclusion ay, therefore conclude, wala akong lupa hanggang sa mamatay ako. So therefore, ano plano mo? Dahil therefore, wala akong paplanuhin. Bakit? Ay, wala nga eh. Ang utak nga nun, yung pagiging mahirap, acceptable na sa kanya. Mga kapatid, you can buy things without money. Isaiah 55 verse 1. Basahin natin Isaiah 55 verse 1. Ano sabi mo dyan? Come, all you are thirsty. Come to the waters. You who have no money. O, sino mga no money? Taas yung kamay. Ano sabi dyan? Come, buy and eat. Come, buy wine and milk without money and without... Eh, pwede palang mamili kahit walang pera. Eh, ikaw lang yung naniniw. Kasi pag na kay Lord ka, pwede kang bigyan kahit wala kang pera. Eh, pag ganyan ang usapan, nangangarap na ako. Sabi mo sa akin, walang-wala ka ba? Mag-shopping ka na, sabi mo. Mag-shopping ka na, Ronald. Sino hindi walang lupa? Do you believe you can buy lupa without money? Eh, yun, nakalagay, oh. Nasa Bible pala yan. Sino sasabihin mo, tatandaan mo nga yung verse, araw-araw yun yung pagpe-pray ko. Tandaan mo, lupain, makakabili ako sa'yo ng walang pera. Ako, bumili ako ng bahay ng walang pera eh. Bumili ako ng kotse ng walang pera. Eh bakit? Eh talagang wala akong pera eh. Pero, I can buy without money. Kasi God will give you resources even though without money. Tanong, kaya mo bang mamili? Tayo, pag walang pera, ano magagawa ko? Kaluoy tayo. Yan na naman, yung kaluoy na yan. Pobre lang gihapon. Yan na naman, pobre. Dapat, ganito yung gawin mo. Bata ka. Saan ka magsisimula? Sa? Yung number 1. Nawala. Ano number 1? Ha? Big dream and clear vision. Sabihin mo sa kahit bata ka pa lang, ganyan na mukha, tingnan mo. Bibili ako ng bahay. Malaki, maganda. Eh, wala ka naman pera. Isaiah 55 verse 1. Bibili ako kahit wala akong pera. Ha? Sabi mo sa katabi mo para talagang confirm ako, Pet. Invite kita sa aking inauguration ng aking bahay, ha? Sa aking Thanksgiving. Sino rin yung magpapapray sa Thanksgiving? Amen? Amen. Tinuro ko yung Isaiah 55 verse 1. Sabi ng mga members ko, pagkatapos ko mag-preach, Pastor, invited ka sa house blessing. Wala pang ang bahay, may house blessing na. Ganun siya katiyak eh. May tamang dream, may clear na vision.
Ang mga umaasenso, nagiging fruitful, nangangarap po na. Amen? Amen. Pangalawa, okay? Pag gusto nyo maging fruitful, yung much fruit, huwag ka munang mag-dream, mag-dream ka muna. Pangalawa, focus your steps. Yan ang pangalawa. Alamin mo yung steps mo one by one. First step, mag-aaral muna ako. Second step, magtatrabaho ako. Third step, mag-iipon muna ako. Yung isa kasi, first step, mag-boyfriend ako para ma-inspired ako. Number 2, nanganganak na ako kahit wala pang trabaho. Pangapat, lalo ko lalakasan ang faith ko. Yung asawa ko, drug addict, tatapangan ko lalo. Number 4, ayoko na, hirap pala. So, walang nangyari. Focus your steps. Ha? Yung iba kasi, hindi nila alam yung steps. Paano dumating sa match fruit? Nako, yung mga bata dito, napakapalad nyo, bata pa kayo, nadidinig nyo na to. May mga matatanda dito, sabi niya, bakit kasi walang nagturo sa akin ng bata ako eh. So ano ginawa mo? First step, magka-boyfriend. Disgrasya ako. First step, mag-alaga ng baby. So nagulong yung mga steps mo. Naintindihan nyo ba ako? Kayo mga kabataan, pwede nyo iahon sa kahirapan ng inyong mga magulang. Amen. Pero, alamin mo yung steps. Amen. First step ba yung boyfriend? Ito muna. Pwede. Hindi yan ang steps ko. Ang first step ko, mag-aaral ako. Mag-aaral. Siyempre, education is your foundation, di ba? Tama? After your education, dapat your career path. Yan na, yung career path na, di ba? Pag may education mo na, may career path, pwede mo na i-consider yung love life. Yung iba kasi nauna yung love life, nauna yung laro, yung pleasure, nauna yung lakwatsa. Tuloy yung mga tamang steps, wala nang puwang sa buhay na. Minopran. Abay, nangangarap ang umasenso. Sorry, you don't even have a dream, and you don't put steps on your dream. Are you still in? So, ano yung una? You have to have big dream. Number 2, focus your steps. Focus ha. Pag ito lang, tsaga lang. College, 4 na taon, focus lang. Sige. Aasarin ka ng barkada mo, hindi ka nakikiparty. Okay lang, focus ako eh. O ba't di ka na? Focus ako eh. Ba't ikaw na lang walang girlfriend? Focus ako. Ba't tayo mag-boyfriend? Kalalaki kong tao, hindi pwede. Focus ako. Lalaki na, nagbo-boyfriend pa eh. So, focus. Natindihan niyo ako? Ha? Ito, ano ko sabi ko, mag-board exam na ako. Yun, di ba? Magmamaster din nila ako. Yun, mapaganda ng steps. Alam niyo ang problema sa mga kabataan? Ang buhay nila, whatever will be, will be. Ha? Que, sara, sera. Whatever will be, will be. Yung ganyang buhay, hukay ang pupuntahan mo niya. Hukay. Shoot. Hindi ka na makakaahon. Sino sa inyo magpaplano ng yung steps? The steps of the good man is ordered by the Lord. Tama? So when you focus on your steps, be sure that steps is the steps of the good man. And your steps are ordered by the Lord. Tama po ba? Tandaan nyo, kahit mahirap ka, tatay mo mahirap, makakaahon ka. Bakit? May dream ka na eh. Tapos alam mo na gagawin mo eh. Tama? Number 3. Okay? Hindi ka lang may vision. Okay? Lagay nyo ito. Sincere and intense prayer. Kailangan nyo ng sincere and intense prayer for your dream. Tama po ba? And for your steps. Hindi ka na nga umaasenso, hindi ka marunong manalangin. Alam nyo ba that prayer can invite miracles? Amen. Tama? Amen. Do you believe that prayer open the doors of heaven? Do you believe that prayer attracts the supernatural? Hindi pwedeng wala tayong buhay panalangin. Sa totoo lang, lahat ng pagpapala, ang naghuhugot niyan ay panalangin.
Alam niyo, ito napansin ko, bakit yung mga taong nahihirapan, hindi pa nagpe-pray? Ano madaling tawagin? Si Jesus o si Bombay? Sabihin niyo totoo. Pag walang pera, sino tinatawagan? Bombay o si Jesus? Kaya sabi ni Duterte, lahat ng Bombay, pauwiin niya na sa India. Ayan, patayin na tayo. Wala na. So, kinakailangan matutunan natin, huwag tayong umasa sa hulugan, sa 5-6. Manalangin tayo upang ang biyayang ibibigay sa atin ay galing sa Diyos, hindi galing kay Bombay. Naku, walang umamin. Malamang yung iba dyan may utang sa Bombay. Sino rito yung mananalangin ka para sa future mo? Yung dreams mo, kailangan ng vision ng prayer. Yung vision mo, kailangan ng prayer. Yung focus ng steps mo, kailangan ng prayer. You cannot make it without prayer. What is the dynamic of prayer? Pag kayo nagpe-pray, alam mo ginagawa nun? Siyempre, nagko-connect ka kay Lord. Yung hindi nagpe-pray, hindi nakakonek kay Lord. Sabi ng Bible, remain in me. Ano ka nag-remain? Hindi ka nagpe-pray. When was the last time you are connected with God? Through your prayer. Say amen. Amen. Kailangan ka mas aware na nakasama si Lord. Pag nagpe-pray ka. Nararamdaman niyo ba when you quiet yourself and when you begin to pray? Do you still feel that I am connecting with God? Because abiding in God, remaining in God, can be done much on prayer. Amen. Dito po, hindi tayo pwedeng walang panalangin. Are you listening? Amen. Kaya sabi ng Bible, remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine, neither can you bear fruit unless you remain in me. Tingnan nyo to. Andito si Bishop Oriel. Pag ako nananalangin, ako yung branch, siya yung vine, di ba? Alam nyo nangyayari? Nagpo-flow yung life of God. Nagpo-flow yung spirit sa life ko. Napupuno ako ng buhay. Napupuno ako ng power. Napupuno ako ng excitement sa buhay ko. When I pray, the Lord, binubuo sa akin. Kaya pagkatapos ko ng prayer, empower ng life ko. Then marami ako magagawa. Malakas ako, tama, maayos. But without prayer, hindi ka malagyan ng gasolina ng Diyos. So ano ka ngayon? Out of gas ka na, tiri ka na, forma pa rin, nakaganon ka pa rin. No? Maandar, hindi mo maandar. Hindi naman ang pastor eh. Nakabarong pa rin. Pero wala na Holy Spirit. Praise the Lord, hallelujah. Basta sa lakad mo, malayo ang pupuntahan ko. Pero nandun pa rin, hindi pa na maalis. Wala nang gas eh. Life of prayer is a constant asking God to put gas on your life. Amen. Natindihan niyo ako? Kapag nalalagyan ka ng gas, nakakaalis ka. Malayo ka na pupunta. Yung mabagal, ano mas mabilis? Lakad o kotse? Ano mas mabilis? Siyempre, mas mabilis yung kotse. Yung prayer, yun yung mga pampabilis. Eh, yung mga one player, dadaanin sa lakad. Sige, makakarating din naman tayo. Oo nga, kaya lang, 10 taon bago mapuntahan mo. Eh, pwede mo naman puntahan ng 2 araw, 2 months prayer. Say amen. Sino gusto niyong magpalain kayo ng Lord sa lalong madaling panahon? Eh, hindi mo kang mag-pray. Gano'n ba yun? No, connection is so important. Tignan niyo verse 5. Ano sabi ng verse 5? John 15:5. Sabi niya ano? I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Verse 6. If anyone does not remain in me, ayan, nasabi niya, ano? Yung hindi nagre-remain, he is like ano? Branch that is thrown away and withers. The moment you disconnect with God, matutuyo ka na, mawiwither. Bakit yung iba, disconnected na sila, hindi nila napapansin? Pakinig mo mabuti. Bukas ng umaga, pumunta kayo sa garden nyo. May makukuha kayong mga halaman doon. Gawin mo yan. Yung isang branch, putulin mo. Tanggalin mo doon sa bahay. So meron ka makikita ang sarili, disconnected na. Pag nakita mo, pag pinutol mo yun, ano yun, patay na, buhay pa. Patay na yun, wala nang buhay yun, tama? Pero tingnan mo yung dahon. Ba, berde-berde. Ba, sariwang-sariwa. Pero sa loob yun, patay na yun. Ganon ang nangyayari sa mga Kristiyanong hindi nananalangin,
hindi sumusunod sa Diyos. Sa labas yan, maberte, pero sa loob, wala ng buhay. At dahil wala na siyang buhay sa loob, sa umpisa lang maporma, sisimba-simba pa yan, unti-unti yan, manghihina na. Pagmamanapis na, ayan, patay na. Wala na sa church, hindi nagsisimba, umiinom na ulit, nagdadrugs na ulit, nang-aaway na ulit. Bakit? Hindi niya na magagawa yung dati niyang ginagawa, patay na eh. That's why God told me, paano ka magbubuhay if you're disconnected to God? Wala nang nag-flow na life sa'yo. Connection is so important so that life of God can flow in your life. That's why sabi niya, He's like a branch that is thrown away and be there. Wala na, tatapon na hanggang sa matuyo. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burn. Again, ano yun? The person na namamatay, sabi ni Lord, this is unacceptable yung ganyang buhay. Ha? Yung hindi ka fruitful, yung hindi ka fruitful, unacceptable yun. Yung walang life na nagpo-flow sa'yo, unacceptable din yun. Hindi acceptable sa atin yung disconnection kay Lord. Hindi acceptable sa atin yung fruitless life. So pagdating ng verse 7, may binanggit siya. Ano sabi niya? If you remain in me, my words remain in you, ask whatever you wish, it will be given to you. Ha? Sino gusto makaranas niyan? Remain ka dapat. And my words remain in you. Amen. Ano sabi ng verse 8? This is to my Father's glory that you bear. Grabe, ang ganda ng verse, no? Yung much fruit pala, yung pala ang tunay na nagbibigay ng glory sa Panginoon. Amen. Sino gusto magbigay ng glory kay Lord? Amen. Where's the much fruit? Ha? Showing yourself to be my disciple. Bakit hindi doon sa more? Bakit hindi doon sa fruitful? Bakit sinabi bear much fruit? Bakit? O, tingnan niyo to. Di ba sabi ko sa inyo kanina? Pag fruitful ka, ang bunga mo sa usawan lang. Pag more fruit ka, mas marami ka lang sa usawan. Pag much fruit, ibang usapan na yun. Nag-glorify na sama yun. Pangalawa, hallelujah. Pinapatunayan mo na ikaw ay tunay na disciple. Ano ang gagawin mo para mapunta mo yung much fruit? Ano sabi natin kanina? Number 1? Dream big. Number 2? Focus on your steps. Number 3? Okay, sincere and intense prayer. Ito yung number 4. Okay? Planning your harvest. Dapat meron tayong planning. Ipaplano. Ito mo yung bunga sa paso, wala nang planuhan yon. Pasok lang yun eh. Limang pasok. Pasok lang yun, wala nang planuhan yon. Pero pare, kung hektarya na, may plano ba na wala? Meron. Yun lang ang magagawa mo na hindi mo na kailangan gawin sa konting bunga. Kaya yung mga tao, konti lang ang bunga nila, ang number 1 wala sa kanila, hindi sila nagpaplano ng great harvest. Meron akong isang estudyante sa Maynila. Ang pangalan niya si Rex. Nag-aaral po siya sa PUP. Na-born again siya. Sumama siya sa mga cell group namin. Tinulungan ko siya. Rex, gusto mo bang yumaman? Opo, tawag sa akin, opo, Kuya Pastor. Bata pa eh, opo, Kuya Pastor. Okay, ito, gawin mo. Ano ba plano mo? Hindi ka pwedeng walang plano. Pang match fruit level yan. Yung mga nagpa-match fruit, nagpa-plano, sabi ko sa akin, ito gawin mo, Rex, Una, gawin mo ang lahat, planuhin mo na hindi ka natitigil sa pag-aaral. Kahit walang pera, nanay, tatay mo, itutuloy mo. Ha? Sabi nga, opo, Kuya Pastor. Tandaan mo, planuhin mo makagraduate. Opo, Pastor. Pagka-graduate mo, planuhin mo yung career path mo. Opo, Pastor. Alam nyo, sinunod niya yung advice ko sa akin. Sa kanya, nakagraduate si Rex, okay? Nagplan ang kanyang career path.
Grabe, kinuha ng SM yon. Siya tagagawa ng program ng computer ng SM. Sumwerdo siya ngayon